Magandang hapon guys, meron po tayong ipapaabot sa inyo. Marami pong nagtatanong, viral po ngayon no. Kasi po yung tumakbo bilang mayor doon sa Liti ay inambos si Kerwin no, Espinosa. Marami pong taga Liti at ibang lugar din po ang nagtanong nito sa atin. Nais po daw nilang malaman sa ating kaibigan na Duwende kung legit po ba itong nangyayari. Kaya itatanong po natin, medyo masilan po ito guys no, kasi mabigat-bigat po itong problema. Ayaw po natin na sanang magtugon dahil po pagka po pag-iinitan tayo. Pero ano ko lang kay kaibigan kung pwede po ito na i-upload no, kung okay lang po ba sa kanya. Kaibigan, hello po, Aileen nyo. Maraming salamat ha. May problema ba? Oo, meron pong mga subscriber natin na taga ibang lugar din ito. Taga Liti, meron din. Gusto po daw nilang malaman kung totoo po ba na inambos po yung tao na to or sniper. Kasi marami nagsasabi in-sniper daw at saka tinamaan po. Ang problema lang po dito, nagtaka sila kasi nandun siya sa ospital. Iba po ang kanyang kinikilos, parang nag biro-biro ba? Oo, yun po ang kanilang gustong malaman. Kung totoo po ba ito na nangyari, kung hindi po ba ito drama. Kasi para siyang agaw buhay na nung makita nila yung mga video na kumalat ngayon sa social media. Kaya nais kong malaman, kaibigan, totoo po ba itong mga nangyayari sa kanya? Nako, para itong di maganda guys. Sa lahat po ng makapanood sa nag-request nito. Bakit po niya nagawa ito kaibigan? Ano po ba ang pakay niya? Nako, dito na booking guys. Sabi ng ating kaibigan, alam po ninyo, ginawa po nila yan para po ay makatulong siya sa mga yon ang problema guys no, mga biktima ba noong drug on war pa ni Tatay Digong. Nais po talaga niya na siya po mismo ang magbigay pahayag na isa na din po ito ang kanyang tatay na biktima. Siya mismo ang mag-witness nito guys. Kaya ito pala ang nakita ng ating kaibigan. Kaibigan, di ba may sugat po talaga, lapos man daw sa likod. Guys, yung nangyari po ngayon na yung nagsasabi na parang scripted po daw yung nangyari hindi ko na lang po palaliman. Ang sa akin lang dito kung bakit po nila nagawa yan kasi po alam po ninyo marami talagang pwedeng babayaran na mga tao na gumawa niyan para lang po no, dahil meron siyang pakay. Mula nang mapanood po niya na humihina na po ang kaso ni Tatay Digong at saka wala po nagpresenta doon, nagbigay po ng mga ID kung sino po yung mga biktima noon ng drug on war ni Tatay Digong. Kaya ito pala ang plano niya. Nais po niyang magbigay tugon po para po makadiin o madiin nila si Tatay Digong para isa na po siya doon na presko pa na nangyayari sa kanya mula na siya po ay in-sniper. Yun, dito po ninyo malalaman ngayon guys kung bakit ito parang nasabi ng ating kaibigan scripted itong nangyayari. Nako po kaibigan, binuking nabuking guys. Kaibigan, bakit po niya ginawa ito? Ano bang ayay ka? Nako guys, parang hindi maganda to. Nung in-snipe siya, hindi po talaga na plano na yun ang mangyari.
unsaon man ang balan paingon man, ito na ang pinaka-harsh na ginawa ng mga tao ngayon guys, para lang po madiin si Tatay Digong. Isa na pala sa dito nagplano na para makaganti sila sa ginawa po ng administrasyon noon na si Tatay Digong pa. Kasi grabe ang kanilang pag-iisip kung sino talaga ang nag-agipit sa kanila noon, si Tatay Digong mismo. Kasi hindi po natin pwede itago na drug lord po talaga sila, yung mga pamilya ito, yung magulang ni Kerwin. Kaya grabe guys, hindi ko talaga inaasahan ito na ito po ang pinaka malalang ginawa, no, nila para lang po madiin si Tatay Digong. Nagpresentas po siya guys na siya mismo ang mag witness nito para lang po madiin po si Tatay Digong. Ito pala ang plano. Ngunit kaibigan, nabuking pa rin sila ng mga tao. Meron po nagpatanong, pati si Gomez nagsasabi, si Richard Gomez guys, taga-Ormoc man yan, yun po nag-chat sa atin na booking na po talaga ang ginawa ni Kerwin para lang daw na madiin po si Duterte. Alam po ninyo guys, ang sinusuportahan po ni Gomez daw ay si Duterte talaga. Kaya ito, nagkagulo-gulo na po sila, no? Hindi na po maganda ang mga chat-chat ba, post-post po nila, Richard Gomez at saka Kerwin. Parang hindi maganda ang dating guys. Noong nasa hospital siya, parang nag-agaw buhay, tapos naging okay po yung pananalita niya. Parang makikita mo talaga na booking po ang kanilang ginagawa na hindi po talaga maganda. Ito pala ang apakay nila kaibigan. Ginawa nila ito para lang po na magpresenta siya doon sa ICC para siya mismo nagawing witness sa mga ginagawa po noon ng administrasyon ni Tatay Digong. Isa na po pala siya dito nagplano para po mas lalong madiin. Kaya guys, na ito po nanawagan po talaga si Kaupman, yung abogado ni Tatay, na kung sino man po yung 30,000 dyan na biktima o 300,000 ba na biktima noon ng drug war o nangamatay sa panahon pa ni Tatay Digong, wala man nagpresenta. Ilan lang po yung mga witness, kunti lang, nasa mahirapan siguro siya sa 40. Ngayon, nang humina na pala ang kaso, gumawa ng eksena si Kerwin ngayon guys para po mapansin po siya, para makapagbigay siya ng pagdidiin kay Tatay Digong. Siya mismo nagpresenta na pwede daw siyang dito kaibigan, mag-witness sa ginagawa po noong si Tatay Digong pa yung namumuno. Ito pala ang plano niya guys. Ngunit minalas man siya kaibigan, hindi pa natin alam yung mga pulis na ito nasangkot dito kung wala po bang bayaran dito. Basta hindi tayo makapagpaabot nito, maghintay na lang po tayo sa mga balita Basta ito ang sinabi ng ating kaibigan, hindi maganda, napaka-harsh po talaga ang ginawa niya dahil hindi po talaga nagtagumpay ang kanyang plano dito. Muntik pa siyang mapapahamak. Ito pala ang kanyang gustong gawin. Nais pala niya presenta doon sa ICC na siya mismo yung kunin para isa na siya dito sa witness sa mga nangyayari noong si Tatay Digong pa ang namumuno. Salamat kaibigan sa impormasyon. Guys, sana po ay natuldukan natin ang inyong mga katanungan kasi marami nagpatanong sa atin guys kung legit po ba yung nangyayari. Pero plano niya po ito guys, no? Plano niya para po ay makuha siya sa witness. Nako po, kung bubutuhan po niyo yan, wala yun mo'y kaugmaon mas lalo pang gugulo po yung city ninyo dyan.